Pili pa po. Walang prong kami. Okay. Yan. Sige. Ng may power. Wait na. Wait na yun, ha? Wait na. Okay na po. Okay. Rinig ba? Rinig? Wait lang. Okay na, abot ba? Sige po, salita po. Yan, yan. Rinig na. Yo, Yan, malakas. yan. Okay na, okay na. Kung mas malapit kaya, malaki pa naman eh. Yan. Yan po. Yan. Yun. Nandito ka na, marami na yan. Ano bang topic natin? What's up? Good evening, guys. Try natin. Sila na ba? 14. Tingnan natin yan, marami abutin nito. O guys, para sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong taon, mag-stay lang kayo, huwag kayong aalis na live. Nantay lang natin. Antayin lang natin mag-pump yung ano. Yan, no? Sorry. Share nyo ba? Share nyo. Pero kahit di nyo share yan, tingnan nyo. May magic yan. May magic ba yan? Meron. Turo mo sa akin. Tignan mo. Hold on. Hindi pa umangat. 22 po. Yan lang natin. In review pa. Pag nawala to, balita mo ka. Sige. Hintay natin. Pakaangas na may zero. Press! Makalive tayo eh. Buka mo na dito. Dali. Question and answer lang.
pres. Nakalive tayo. Ito ka, sige na. Ano lang ang topic, best business, question and answer. Sasagot lang tayo sa mga katanungan ng mga kaibigan natin. Hindi. Wala pa, hindi pa. Hindi ito lahat. Hindi. Saan mo konti? Dito ka sa gitna, pre. Sino ba? Okay lang yan, wala pa naman, pre. Pero nakalive na siya. Okay. Kailangan tayo lang tayo na Q&A po. Okay. Maganda manood ka rin ng live para makita mo kung may mga magiging katanungan sila. Okay. Hindi pa, interview pa rin. Opo. Hindi tayo natin. Sa TJ Network. Shopping. Bro, send sa community. Magaling mo lang. Open for all. Saka sa groups natin. Sa group page. Okay, try lang natin po. Wala pa, hindi pa makagal. Hindi po. Kasi talaga matagal eh. 24 po. Kanya pa kaya? Ano pa, Fred? May mga kasama na kanina eh. Tagal ah. Yo. Kita ba? Q&A. Sa'yo mga gagawin na lang. Hindi. Sa kanila. Oo, hindi lang ng advice. Pero wala pa naman eh. Nantay natin na mamaya abot ng mga libo viewers niyan. Abangan niyo, magugulat kayo. Hindi pa na kumakagat. Inano ba? Dami. Nasikaso ko rin yung inventory natin. Pero good thing lang ngayon. Yun nga. Yung hero natin. Yun nga. Talaga. Ano kasi, something niya talaga yung atake ng, kasi di ba from traditional company na may exclusivity na product. Sa atin, come with the idea na ibang produkto pumasok. Of course, Gonzaga Sisters, di ba? May sipa na. Sobrang, hindi kailangan maging dire-diretso. Pero yung idea ng yung promotions, yung wala sa traditional direct selling, pumasok sa mundo ng networking. Something na dating magkaaway na industriya, magkaiba. This time, merge sila as one. Isang ano siya eh. Kasi lumobo na talaga. During pandemic, nung napasok namin yung e-commerce, nakita namin yung advantage. Kaya nga, lagi ko kinikwento Share mo sa wall mo. yung mga panahon na kwento ko lang, overwhelming. Yan, sakto. O sige dito, content Ay, para. yan. Hindi, overwhelming. Kasi sa traditional MLM na kinalakihan natin, sabi ko nga if I'm not mistaken, yung isa company na na-involve ko rin. Bawal magbanggit ha. Color blue. Meron malaking company, okay naman, kumita na malaki. Sanay tayo kumita sa income na distribution business. Dahil nga, we're into business na may mga promotions, tayo nagbebenta. Nainganyo tayo, plus may mga commissions kung pumapasok, referral, paying commissions, yan. Ang ganda nung idea. Ang situations lang, dahil nakasanayan mo siya na gano'n yung big negosyo, dahil sa connected ka lagi sa traditional na gano'n, yung direct selling part, minsan nawawala yung angulo. Of course, kahit minsan tinitrain mo sa tao na matuto sila magbenta, hindi normal sa kanila na nagbebenta. Dahil we're focusing on the package, yes, recruitment, Yes. pairing. There's nothing wrong with that. Yung kultura na ginawa ng mundo ng MLM, naging ganun yung kalakaran. Kahit nasabihin na lang natin, lahat ng halos MLM, mas malaki ang kita, profit nila
sa direct selling. Actually, sa direct selling kasi discounted lang eh. Kaya nga normally, naalala ko nun, may push pa sa amin na pag nagka-travel kami, kailangan pa magkaroon kami ng kailangan i-retail side para lang makapunta kami sa travel. May mga quota pa, may mga ganon, traditional. At wala pang ibang usapan dyan, yung maintenance na meron sa company na yung maintain mo. Kami noon, nung panahon na yun, wala akong namiging maintenance, pero yung mga packages, yung mga products namin, magaganda, no question, magaganda yung mga produkto. Ang problem kasi nga, dahil sa kasanayan mong magbenta ng package, at hindi mo na-retail dahil sa recruitment, naiiwan na talaga. Minsan nga, yung produkto mo, personal use mo na lang. Yeah. Personal use, gagamitin ng family mo, pero retail side hindi. Nung pumasok yung pandemic, nagkaroon ng different league talaga. Nung pumasok tong mga e-commerce, especially like mga sikat na brand, like tayo we have this Hikari, Skin Essentials na mga Gonzaga. Pero before, may mga Rosmart, may mga na wala silang mga ganun, pero malakas ibenta yung produkto. Na nagtataka nagtataka ang karamihan, bakit ganun? Tayo mga magagaling na networkers or marketers, kaya magbenta ng kahit pero pagdating sa retail, hindi nagiging focus. Samantalang ito, walang package sila. Katakot-takot ang nabibenta. Naalala ko nga isang luta tayo namin noon, halos kinamada ko. 3 kilo yung nabuo namin. I mean, kinamada not to the extent the whole products. Ang dami, maganda event, maganda gamitin, pero yung na-retail, hindi ganun talaga namulo siya. Yes. Kaya something na makikita mo yung separations ng direct selling sa MLM, kitang-kita mo talaga. Unless i-push siya ng i-push, magkaroon ka ng puwersahan na recruit, na maintenance, kaya siya. Pero yung atin kasi, iba yung atake. Yung parang, doon ko naintindihan, nung pumasok kami sa mundo ng e-commerce, doon ko naintindihan, ang direct selling pala talaga, posible. Talaga palang pwede, nakakabenta ka ng SRP price mga Some of the culture, minsan may mga discounted price kang ginagawa para lang makabenta noon. Dito hindi, talagang matataas pa yung mga pricing. Kumbaga, hindi matataas ang pricing, standard price ang binibenta nila. Pero kayang ibenta. Doon mo makikita yung difference ng mundo ng traditional direct selling at traditional MLM. Magkaiba talaga sila. Selling is one of those factor kung bakit halos nakasanayan lang talaga yung iba ng MLM nakasanayan lang dahil selling hindi nila nagiging major factor, more on mapasali nila. Pero sa mundo ng direct selling, more on focus sila more on produkto to produkto lang. If I'm not mistaken, yung panahon ng nila Rosmart or other, may mention ko pala, wala silang distribution na pero ang dami bumibili ng mga product nila. So, ang dami talaga. Nagbago yung landscape, tapos sumabay pa ng mga mura yung produkto. From traditional na times 10 ang worth ng products mo, biglang napasok ka sa mumurahing produkto. Hindi mo na maaalis kahit pag sinabing peke yan, bumibili pa rin eh. Kasi mura. Malaking factor talaga yung liga ng pricing talaga pagdating sa mundo ng e-commerce compared with the traditional distribution or MLM company. Kaya dun siya nakaka-excite. What makes us different from other company talaga? It's about the idea kung saan papunta yung kumpanya. Hindi ka, kita mo yung tipong kikita ka sa commission, pero aware ka, hindi matatambakan yung produkto mo. Kasi kaya mo siyang i-market, kaya mo siyang i-move nang mabilis yung product. Ngayon nga inventories natin talaga sa soups na dami rin talagang
kumuha ng mga soaps natin. 75 pesos. Come on. Diba? Kaya na 75 pesos. 75 pesos. Grabe, no? Mura. Wala, imagine mo nga sa online ngayon sobrang daming mamibili. Na kahit alone lang sila, na solo lang sila, pag pumunta ka sa platform, hindi mo masasabi na hype lang eh. Kasi makikita mo kung ilang orders, yun talaga eh. Totoo. Kumbaga, imaginein mo na kung ang mga MLM na distributor, magagaling, tinetraining pa. Eh yung iba, nagpapahid lang, nagde-demo lang, bukas na lang, ang dami na nilang orders lahat. Diba? So, ibig sabihin, kung hindi ka nakakasabay sa panahon ngayon, mahihirapan ka. Lalo na sa panahon ngayon, bagsak ang ekonomiya. So, gustuhin man ng tao, maganda man yung produkto, pero laging isa sa unang kinukonsidera nila is yung presyo talaga. Kasi anong difference nung na inalok sa'yo? Ang worst pa nga, ipinaliwanag mo ng maganda yung produkto, pag-search niya sa online, tinignan niya, ay mura lang pala bentahan. Ang worst pa niyan, yung mura na yon ginagamit pa ng artista. So, ikaw bilang buyer, anong reason para bumili ka pa doon, di ba? Kaya minsan, makabenta man tayo, anong nangyari? Nahiyang yung produkto. Pero dahil mahal yung presyo, naghanap sila online. Dahil nakakita sila ng online, doon na sila continuous na bumibenta. Isa rin sa problema na nakikita ko dyan is yung repeat purchase ng tao. Hindi naman basta nabentahan mo lang. Ang question is, tutuloy-tuloy ba siya ng bili? Bibili ba ulit? Kasi ang produkto natin, hindi naman to parang electronic gadgets na pag bumili sa'yo, wala na. Kasi dito may after sales. Dapat, at tinitignan mo para malaman mo na epektibo ang produkto mo kung paulit-ulit ba na ginagamit ng tao. Halos lahat naman ng nilalabas na produkto, ang daming katulad. Yeah. Diba? So parang sa dami ng kompetensya, kung hindi kayo nakakasabay, mahihirapan kayo magbenta. Kaya wala, hindi naman natin maiiwasan na kung paano na tayo magbenta sa ganung klaseng industriya sa MLM, hindi na basta product selling. Imagine mo nga sa online, paano nakakabenta ang tao ng pabango nang hindi nila naaamoy? Di ba? Simple lang. Kasi nakita nila ang ganda ng marketing. At the same time, yung presyo, hindi siya ganun ka-raise. Hindi ganun kataas yung raise. Kaya kung i-imagine mo, okay lang. 100, 200 pesos, di ba? Masusubukan ko na, what if maganda? Siyempre, alam nga naman, sino ba namang owner o naglabas ng brand na maglalabas ka lang din naman, pangit pa? So, given na yun na hindi mo pwede sabihin na porket mahal yung produkto nyo is maganda or effective. Kasi I doubt na nangyayari. Nagkataon lang sa ganung klaseng industriya, ang ginagawa nila sa produkto is times 10, times 20 nila. Kasi naniwala sila sa kasabihan na copy business. Ang problema, yung industriya na ginagawa nila, hindi na sila nakaka-copy sa tunay na sitwasyon. Kasi, totoo naman ang MLM is about direct selling business pa rin naman. Na kaya ka nagpapadami para kahit hindi ka bumibenta, kumikita ka. Diba? Ang nangyari, wala nang bentahan na nangyari. Packages na. Ganun na siya nangyayari. Hindi naman masama kasi siya eh. Pero ang problem kasi, sa tagal na nakamulat ka dun sa ganong industriya, ba't paulit-ulit? Tapos ang end up, pwede magkaroon na naman ng bago, magkaroon na naman ng, alam mo yun, yung isang, ba't hindi na-solve yung longevity ng isang company? Simply because of the culture na create eh. Pero kung makikita mo, look at the other company pa nga na internationally, wala silang ganon. Pero trust me, ayaw ko lang mention, pero may mga ibang brand na company, international company, bumibili pa rin ang produkto nila. And if you see the 2025, we have this survey, magugulat ka, $13 billion, $10 billion,
dollars, company na malalaki, international, walang ganun produkto. Benta-benta. It's because of the culture eh. Problema kasi sa Pilipinas, nandun yung punto na gustong kumita ng tao dahil ikaw magaling magbenta. Pero we have to look at the picture na hindi naman kailangan magaling magbenta para mabenta yung produkto mo. Maayos yung produkto, yung kayang kahit sino, yung majority ng tao, hindi yung bibili, hindi magbebenta, yung bibili. Kaya nga minsan sa branding, di porket nakapag-isip ka ng brand, nasabi mo lang na maganda, masabi mo lang na okay to, tapos dahil gusto mo magka-brand, maging CEO, pinasukan mo pa ng presyo na ganito. No, sige, okay lang. Anyway, brand mo naman yan. Ang problema, pag nilaban mo siya sa merkado, magugulat ka. Walang bumibili. Bakit ganun? Maganda naman ito nga. Galing to Mount Hibok-Hibok or ano mang kahit ano pang alam mo sa product. There's no question. Wala tayong sinasabi dito na hindi magaganda ang produkto ng MLM Industries. Magaganda. Pero yung innovations kasi kailangan maintindihan ng mga namumuno na it's the same culture pa rin ba? Yes, tama. Kadalasan sinasabi, merong commissions, may payout, may points, babangga o magkakaroon ng commissions. Naiintindihan ng mga tao yun. Pero ang problema, puro na lang ganun naiintindihan. Dahil nakasanayan na, katulad na sinasabi ni Boss, nakasanayan na, paano naman yung mga Gen Z, millennials, or panibago na sa atin nga, imagine mo, we have this new sets of program, halagang 2,000. Actually, ngayon, ang lakas talaga. So, nakakalabas lang namin. 2,000. Hindi dahil sa hindi ang bumibili lang sa akin, medyo bumibili lang 217,000, ang bumibili lang sa akin 14,000. So be it, wala namang problema yon. Ang pinupunto lang dito, iba kasi pag naiintindihan mo yung merkado, na pati itong mga to, kayang sumali, mabigyan ng oportunidad sa halaga na ganun lang ang puhunan nila. Mahirap kasi pag closed door ka. Kumbaga sa buhay na kahit parang ganito, Jason, JDC, alam ko naniniwala ka, masarap ang burger, McDo. Tama ba? Tama. McDonald's. Tama? Sino makapagsabi sa akin dito sa room na to na kaya nilang makapag-create pa ng mas masarap sa burger ng McDo? Oo naman. Baka nga yung isang kahit dyan lang si Mang Aling Nene or sino man dyan, kaya pa mag-create na mas masarap sa burger ng McDo. Pero tanong, nandun yung punto na kaya mo mag-create na mas masarap pa sa burger. Tinaasan mo rin yung pricing mo. Tinaasan mo. Tanong, kaya mo ba siyang ibenta katulad ng binibenta ng McDo? Yung sistema, paano nila binibenta yung burger nila. Doon mo makikita yung distinction. Ang pag-aaral talaga sa market, napaka-importante. Hindi porket dahil mas masarap kang pag-burger, kaya mo nang talunin ng pinaka-biggest franchise in the history. Kasi bakit? May sistema yun may pinag-aralan yun. Matagal binuo yun. And for me, yung ganitong, yung innovation talaga na approach sa mga CEO, sa mga ngayon, naka-live na ba tayo? Opo. Naku, naka-live na pala tayo. Kanina pa. Negosyo, napaka-importante niyan. Kasi as a businessman, no, parang ako, si Boss, I do believe talagang na tayo negosyo. Pero bakit 3 out of 10? Bakit 7 out of 10 wala, lugi? Bakit gano'n? Kasi hindi kasi yung pinag-uusapan lang dito yung gusto mong magnegosyo. The training is there. You have to look, the learning curve in every details of your business, napaka-importante. Hindi lang yung dahil gusto mo. Sabi nga, ang sarap magnegosyo ng ganito, ganyan. Parang pagbenta, magtayo ng sarili mong brand. Madali magtayo, madali magano. Pero pag hindi ka nag-aral at di mo inaral talaga yung merkado, in the end, katulad ng nangyari sa ibang MLM, yung
produkto nila, nagiging personal use na lang, ginagamit na lang yung product. Hindi talaga na ma-market siya sa market. Isang bagay din na nakita ko sa industriya na nakalakihan natin. Alam mo yun, na hindi ko alam bakit hindi mabago. Kasi mostly ng company, pag nagtayo, bukas ng sariling products. So, syempre, hindi naman pwede nakapagpasok ng products kilala na agad. Kaya nangyari, nakaisip ako ng idea, bakit pahihirapan pa natin yung mga distributor magbenta ng produktong hindi pa sigurado kung mabenta. Kung pwede naman magbenta na sila ng produktong alam mabibili sa market. Tama. Kumbaga, wala naman siyang pinag-aiba sa kahit anong negosyong binuksan mo sa labas. Bakit ka magninegosyo nang wala kang kasiguraduhan o idea naman lang na malakas yung produktong ibibenta mo? So kung bakit din yung lineup ng mga produkto natin, kahit papano, alam mo na mabibenta mo. At saka hindi natin pahihirapan yung tao na dahil ito yung products ng company, ito yung ibibenta natin, di ba? Doon pa lang kasi talagang in general na para sa lahat talaga. Ano nangyayari kasi kaya sila pumapasok, hindi na doon talaga sa tunay na goal na to sell products, di ba? End of the day, yung nilalabas mong kapital, kasi may products na kapalit Kaya lagi kong sinasabi, ang worst, sinasabi nung pagkasali, pagbili ng package o huwag kang magbenta, hindi ka yayaman sa pagbebenta. Anong gagawin mo? Mag-recruit ka. Diba? Doon pa lang nami-mislead na Kumbaga, hindi naman dahil sa ganun talaga, itapin lang na alam mismo minsan natin sa sarili natin, yung produktong nakukuha natin, hindi naman talaga mahihirapan ibenta. Ayun yung totoo. The same time, wala silang choice sa produkto na pwede mong bilhin. Pwede ba yun? Nagbukas ka ng tindahan, yung paninda mo, hindi bawal ka mamili. Paano kung ang market mo, yung mamisong mga chicherya? Totoo yan. Diba? Parang magbubukas ka ng tindahan, ng paninda mo, puro Evian water. Alam mo yun? Tindahan. Oo, may market siya. Pero syempre, lahat ng lugar, may kanya-kanyang target market So dito, kung hindi talaga para sa kanila yung negosyo, walang magagawa. Pero alam naman natin na sa panahon ngayon, halos lahat ng tao naghahanap ng oportunidad dahil sa pagbagsak ng ekonomiya. Isang bagay din yun na mahihirapan talaga lalo na kahit anong galing mo, kung hindi affordable yung presyo, wala tayong magagawa. What if makasabay tayo sa tunay na industriya doon? Diba? Imagine niyo magaling na kayo, tapos yung presyo pa sa merkado, kapresyo pa ng mga binibili natin. Kasi even ako mismo, nung na-join ako sa ganyang industriya, sarili namin product hindi ko magamit. Bakit? Kasi ang mahal Nangihinayang ako Kasi parang kaysa gamitin ko, ibebenta ko na lang. Tama. Nangyari, di ba? Nangyari, isipin mo, may mas maganda naman, mas mura, bakit hindi ko yan? Kumbaga kailangan natin makasabay sa panahon ngayon. Hindi lahat ng effective noon, effective ngayon. Tandaan nyo, lahat ng negosyo may kakumpetensya. Totoo yan. Ayun ang totoo. So, ibig sabihin, kung bakit na pag-iiwanan yung industriya, kasi nawawala na sila sa tunay na alignment ng ginagawa. Nawala na sila sa alignment kung ano ba talaga yung tunay na konsepto ng negosyo. It's all about selling pa rin naman. Kaya lang, ang pinaka-binibenta na lang is yung opportunity. Kaya ang tanong, lahat ba ng tao para sa ganun? Para sa networking, di ba? Kumbaga, hindi ito, kaya nga in general, talagang at least kahit pa paano, ibabalik natin kung ano talaga yung tunay na konsepto ng industriya. At least kahit pa paano, di ba? Nakakatuwa. Kasi gusto ko nga na magaya or gawin din ng iba kung makita nilang mas maganda yung sa atin. Hindi ako parang magdamot, mamagano. Bakit? Kasi dito natin ang mapapatunayan na sa ganitong klaseng industriya may tunay na yumayaman talaga. Saka mababago din, boss. Yun yung isang bagay na yung maaayos uli yung industry. Kasi naging pattern na. And some of the leaders from the top performers ng iba, they have their own company. It's the same culture. The times 10, the times 20. Naalala ko nga na ang Pilipinas lang ata ang may sachet, ang alam ko. Oo. Sa ibang bansa, malalaki.
Pero bakit? Trillion company. Kahit sa siya yung binibenta. Kasi merkado eh. Inaral eh. Tinap yung market eh. Dealership ng mga malalaking brand ng sasakyan. Rolls-Royce, Ferrari, of course. Naintindihan natin yan. Si boss, naintindihan niya yan. Ang diferensya, magugulat ka. Pinakamalalaking benta ng mga cars. Kia, Toyota. Yung pinakamura ka, mabilis yung market, ibenta. It's not about, there's a different nga ng merkado. Totoo yun. Pero nandito kasi yung punto, na pag nagpumasok ka sa ganitong klase ng industry, kailangan mo maintindihan na hindi lang ang taong bumibili sa'yo mas marami. Bakit ba ang mga politician tinatap ang market, yung mga maraming may boto? Kasi sila yun eh. Sila yung nandun eh. Numbers game eh. So, kumbaga, yun, nakakalungkot isipin. Totoo yun. Nanggaling kami sa isang company, natatakot na lang kaming gamitin. Kaya gusto na namin benta. Kasi na personal ang mahal eh. Namahalan ako sa produkto. Imagine mo, we have these products before na 3,000. Samantalang yung isang produkto na nilabas ng isang direct selling, 300. Paano mo i-compete Ano yun? malalaban? Paano malalaban dun? Siyempre, Korean to eh, Korean to. Kumbaga, nagkakaroon ka pa ng mga explanation na mahaba para to justify your product is good na eto tayo, ito to. Again, walang mali dyan. Magaganda ang produkto. Pero nung napagtanto nga natin, bakit patuloy din na hindi na nag-grow at nag-innovate yung industry natin, na isang mission din ng kumpanya na to, na tama nga, gayahin pa. Kasi why? Makokorek na. This time, matutulungan talaga natin na hindi sila makokotahan, hindi sila mapupwersa na mabenta, or kung magaling pa nga magbenta, paano pa kung magaling? Maganda na yung produkto, maganda na yung pricing, magaling pa yung magbenta. Baka totoo yung sinasabi na dito nalalabas yung tunay na paano talaga yumaman sa ganitong negosyo. Kasi happy ako during that time, ng panahon ko nyo, pero we have this group at tayo, na 2,000, na natambaan lang ako. Sabi ko, kung kumita nga ako sa mga komisyon, paano na ko nabenta ko rin yung mga produkto ko na, of course, we have certain point kasi na may mga quotas pa kami or may mga GCs pa kami nakukuha sa kumpanya namin. Pero doon mo makikita na iba pala. Kahit pala hindi mo i-push yung product, brother. Kahit hindi mo pala ipuwersa sa'yo. Ang ganda ng produkto. Kano price? Sobrang ganda ng price. Whether you like it or not. Bibili ka. Hindi mo kailangan magpaliwanag na todo. Of course, the quality is there. Anyway, lahat naman magaganda yung quality kasi magugulat ka yung mga produkto sa direct selling. So, na kahit ng 3,000 sa akin, palabas nga natin sa mentality, pwede yan kasi 300 lang yan. Pag mura pwede. Magugulat ka. Yun din yun. Yun ba? Yun din. Tapos yung mga gumagamit, matutuwa. Tama nga totoo. Sa e-commerce, di mo madala yung platforms. 15,000 sold, 10,000 sold. Just imagine, sabi ko nga eh, kung ang binibenta nila below 100 pesos, tapos kahit sabihin na lang natin, brother, na 10 pesos na lang ang tubo, sabihin na lang natin, Agree. we have for 1,000, do the math, for 10,000 sold for 10 pesos, come on. Sa panahon ngayon, free money, bakit ba ang sachet? 5 piso lang binibento, pero trillion company ang trillion ang mga malalaking shampoo industry na nagkakandara pa sa commercial sa ads. Na sila lagi ang puro laman. Kasi kahit kumuha sila sobrang mamahal na artista, ang produkto nila, kahit laylayan, class D, class E, class F, kayang bumili. Sachet. Oh guys, madami ng viewers natin, ha? Ayan na. Ayan na, 150 na. O sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong taon, baka ito na yung negosyo para sa inyo. Yes. Kaya dito sa page na to, kung di pa kayo nakapollow, kami ay nandito para magturo ng libre ng negosyo para sa inyong lahat. Yes.
Yes. na at least alam naman natin na yun yung pinakakailangan natin sa panahon ngayon. Kasi alam naman natin na ang ekonomiya ngayon is bagsak talaga. So, So nandito kami para mag-share ng opportunity na even kahit nasa ang lugar ka, pwede mong magawa tong negosyo na to. Kaya stay tuned lang, huwag kayong aalis dyan. Kasi baka mamaya, di ba? Hindi nyo alam, may pamigay tayo dito, di ba? Nanonood lang kayo, matututo na kayo, ayun. Sige, paramihin pa natin. Okay guys, nasa 300 plus na tayo. 400 na. So, sige, go, share ka na. Kita mo naman gano'ng marami ang naku-curious at interesado sa ginagawa nating negosyo. Actually, boss, nabaliw ako dun sa idea kasi 18 years na ako nagbe-business. Sa MLM, definitely. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kababang produkto. yes. So, ibig sabihin ako mismo, honestly, lagi kong sinashare nga sa training minsan sa mga tao ko na ako mismo, lagi kong sinasabi na paulit-ulit. Kasi yun naman talaga totoo. Weakness ko yung selling. Totoo. Weakness ko yung selling kasi hirap talaga magbenta. Kasi nga, mahal na product. So, kumbaga, ako mismo, mas na-enjoy kong mag-build ng network kaysa magbenta. Kasi nga, ang hirap talaga magbenta dahil nga mahal yung product. Pero kung mura yung product, quality yung product, mura yung product, tapos kaya mo mag-build ng network at the same time, halin mo yun. Doon ako na-miss. Ano pa yung pwedeng Ano pa? So, siguro feeling ko dito, first time ako magbebenta ng product. Yeah, kasi alam mo Sa loob na... ng 18 years. Ngayon lang siguro, 70 pesos SRP na sabon. Pwede pala. Kaya ano lang ko kay boss, sabi ko, pwede pala yun. Paano nangyari yun? Kasi karamihan, sabi ko kay boss, isa na sabihin ng mga marketer dyan, pag nakita nila yan, naku, mag-overpay yan. Laging gano'n. So, nung tinanong ko siya, sabi ko, boss, ano sabihin ko? Kaya naman eh. So guys, going to 3,000 viewers na Uy, tayo. grabe, bilis. Kaya mamaya, huwag kayong makalis dyan kasi marami pa tayong sasabihin na sigurado kung dumaan to sa feed mo, may reason bakit siya dumaan sa feed mo. Kasi baka mamaya, isa ka na rin sa naghahanap ng tamang opportunity this year. At ang maganda rito, ituturo namin siya ng libre. Again guys, libre. Ang kailangan nyo lang is makinig, mag-follow dito sa page natin or mag-message kayo, ask me how, kung paano namin ginagawa yung negosyo. Nandito kami para at least makatulong sa lahat ng mga tao. Grabe. Imagine nyo guys, so, nasa 3,000 na tayo going up, ibig sabihin, ganun kadami ang gustong matuto ng magnegosyo. Kasi hindi na sapat kung ano lang yung kinikita mo ngayon. Totoo. Hindi na sapat. Kailangan laging may dagdag pagkakakitaan. At kung ikaw, yung tao na yon hindi to makikita, hindi dadaan sa feed mo to, hindi magiging algorithm to. Kasi sa Facebook, may tinatawag na algorithm. Kung ano yung hilig mo, ayun ang makikita mo. So, ibig sabihin, baka ikaw yung tao naghahanap ng pagkakakitaan ngayong taon, ito na yung pagkakataon mo kasi baka para sa'yo to. Nakakasabi ko, the best business this 2026, malay mo, baka ito na yun, di ba? Yes. Sige. Anong natin sa kanila? Masasuggest sabi. Sobrang ako-overwhelm kasi nasa 4,000 viewers na tayo. Kaya ba? Anong record yun? Screen record yun, di ba? Okay, 4,100 na. Dami isang Sige, kumita. habang madami nag-ano, ano tayo, anong message natin sa Actually, totoo lang, napaka-importante ng open mind ng isang tao ngayon. Before nga ako pumunta dito, hindi ko naman pinesang panoorin ang news. Bukas sa makalawa, magta-plus 24 yung mga gas na meron sa atin. Nagkakaroon ng mataas na inflation rate na magkakaroon sa mataas sa Pilipinas. Yes. Doon mo maiisip, hindi rin pala importante na magtabi ka lang ng pera. Nandun yung punto na, oo, kumikita ka ng pera. Tapos, tatabi mo, okay lang, mabubuhay ako, mas-survive ako. Pero alam mo ba, eto nga yung panahon na pinaka-highest peso pagbagsak ng peso sa dolyar, eto yung situations ngayon. So kung makikita nyo po, bakit ganon? Nangyayari ito. Bakit kailangan maisip?
ng mga tao na this is the biggest opportunity na kailangan mo maintindihan na pag ang pera mo or hindi man sapat ang kita mo, bakit kailangan magdagdag ka talaga ng pagkakitaan? Dahil sa mga nangyayari ngayon. Kasi kung pag-uusapan lang natin, sabi nga nung iba, pag tinabi mo lang yung pera mo sa baul, wala namang mangyayari dyan eh. Sabi nga daw, yung 1 milyon mo, nilagay mo sa baul, after 10 years, hindi na, 1 milyon man yon presyo, pero yung value nun, hindi na parehas nun. Kasi inflation sinamaan eh. So, dun makikita ng mga tao na bakit ba kailangan kong maghanap ng tamang oportunidad or pandagdag ng pagkakabuhayan. Yes. Kasi sa sitwasyon natin, merong mga opportunity like this na ngayon, nagkakaroon kami ng bagong ino-open na oportunidad para sa mga tao na alam mo yun, sapat na lang yung kita mo, gusto mo magkaroon ng panibagong pandagdag ng kita, eh mali mo, di ba? Kailanganin mo, and I do believe ngayon, di ba? Brother, yung ngayon situations ngayon talagang kailangan na talaga eh. Kasi kung pag-uusapan natin mula sa sweldo pa lang ng mga empleyado, magkano lang naman? Mababa lang talaga yung kinikita. Kumbaga, nandun yung punto na hindi talaga hadlang para hindi magbago yung buhay or kumita ka ng malaki. Ang problema, pag hindi ka lang open sa mga oportunidad. Na ang good news nito sa live na to, dito namin ipinapakita na yung opportunity pala, hindi pala closed door sa lahat ng tao. Open pala yan. Sa pamagitan ng social media na to, katulad ng live video na to, marami sa atin dito, baka yung iba dito, gusto mo na talagang magka-negosyo, gusto mo na talagang hindi mahirapan. Yung tipong ang negosyo mo, may sistema, hindi ka mahihirapan. Sa maliit na puhunan, pwede kang kumita ng malaki. Tapos may produkto ka na mabilis ibenta, na mga kilalang produkto, na hindi yung lakaran ng normal na mahal na produkto. Yun yung maganda sa panahon ngayon. Kung makikita natin yung situations, kung magkakaroon ng malalaking situation sa bansa, ito rin yung chance ng halos napakaraming tao na magbukas ng isip para sa mga oportunidad na pwedeng pumasok sa inyo. Anyway, magkaroon ka ng additional income, additional 10,000, additional 15,000, I do believe, malaking tulong na yun, di ba? Kasi marami na tayo matutulungan nun. Marami ka nang matutulungan. Kumbaga, ganito lang, kung ikaw nasa sitwasyon na ngayon na medyo walang ipon, baka sa oportunidad nito magkaroon ka na ng ipon, di ba? Isang maganda ron, hindi lang basta quality yung products na ibebenta natin. Tuturuan natin sila ng sistema kung paano sila magbebenta nang hindi siya nag-aano. Kasi hindi naman lahat ng gusto magnegosyo, gusto nang kaya magbenta-benta. Pero maganda rito, basta ikaw, naghahanap ka ng pagkakakitaan, kahit nasa lugar ka, mahiyain ka, para sa iyo pa rin itong negosyo na to. Kasi we do trainings for free ng TikTok, Shopee, Lazada, Facebook, Instagram, lahat ng e-commerce platform. Ituturo namin siya ng libre. Kung paano namin siya ginagawa. Grabe naman yan. Yun eh. Libre. Ililinaw ko lang. Libre. By the way, sa mga hindi nakakaalam, if I'm not mistaken, yung ganitong klase ng negosyo sa e-commerce, brother, pag pumasok ako first time kong pumasok sa e-commerce, alam mo ba, unang training, 25,000. Oo, mahal talaga. Matuto. Iba pa yung mga Shopee, Lazada, messaging, lahat dito. Noon talagang, sabi ko nga kung ang yumayaman talaga dito, yung mga nagtuturo, kasi malaki talaga sila magbenta ng courses nila. There's nothing wrong with that. And minumulat namin ang lahat na itong mga offer na trainings na pinoproduce ng company na to, hindi to binigay dahil gusto lang namin ibigay. Isang bagay ito ng mission ng company na nandito kami para makatulong talaga sa mga tao. Kasi marami kasi sa atin, di ba? Ay, may edad na ako. Hindi ko na kaya sumabay sa social media.
Or else, nung nagkaroon ng pandemic, hindi ko na kaya gawin mga technique. Ito po, sa community namin, sa iConnect community na to, trust me, hindi ka man marunong, kami na magtuturo sa iyo. Yung traditional na may bayad sa labas, parang bago kong matapos na, parang 250,000 na ata. Actually, totoo, even ako nagbabayad ako. Kaya nga, lagi ko sinasabi sa kanila, mostly kasi naglalay para mag-stay sa live. Nagbibigay sila ng GCash, ang pera. Alam mo yun, isang tao kasi kahit naman bigyan ko kayo ng pera ngayon, kung hindi mo alam yung proseso, paano nyo ginawa yung pera, mauubos lang din yan. Even kaya namin bakit hindi namin siya ginagawa. Kasi alam namin kung ano yung mas importante na pwede namin i-share sa inyo, which is yung opportunity. Sabi nga nila, hindi kita bibigyan ng pagkain, tuturuan kita mangisda, di ba? Hindi kita bibigyan ng isda, tuturuan kita mangisda. Kasi pag isang bagay, nagawa mo, magagawa mo na siya ng paulit-ulit. Ang maganda rito, hindi po kami nagpapabayad. Ituturo namin ng libre para sa inyo dahil alam naman namin kung ano yung gano'ng kahirap yung sitwasyon natin ngayon. Kasi wala naman na tayong magagawa. Kahit naman anong reklamo natin, maririnig ba tayo? Diba? Pero ito yung way para mas makapagtulungan tayo. Tulungan natin ang isa't isa para makapagtulungan sa negosyo. Ano masasabi mo doon, sir? Actually, nagulat ako doon, boss, kasi unang-una, ang dami ko na rin natin na training. Kumbaga, last year lang. Last year, pinaka-recent training na inatinan ko, retreat nga yun. Nagbayad ako 50,000 4 days. Grabe. Nag-retreat lang ako. 40,000. 50,000. 50,000. Para sa ilang araw. 4 days. Para bumait lang ako ng 40. Imagine, nagbayad ako ng 50K para lang sa retreat. So, yun yung need ko that time. Tama. So, ang tao talaga ngayon, especially sa panahon ngayon, sobrang kailangan na skills. Especially online. Ang sarap kasi na kahit bata, sabi ko nga sa isang content ko, parang talaga yung bata ngayon. Correct. Kasi imagine mo kung high school ka, kaya mong aralin yung Shopee Lazada eh. Totoo. Pag natutunan mo yung e-commerce, pag natutunan mo yung online, kahit di ka mag-college, yaman ka eh. Sa panahon ngayon and na-amaze ako kasi unang-una, this is the first company na nakita ko na sobrang baba ng produkto. Na parang below distributor price na yung binibigay na presyo. Matindi nung parang manual price na lang pag Oo. distributor ka. Pag distributor ka lang, parang na supplier. Kasi Pero manufacturer. maintindihan natin yung reason na parang yung parang kasabihan ng Chinese kita konti basta marami. Oo. Hindi naman dahil sa ganon, kundi isang bagay din na ang sarap din kasi na mas marami tayong matutulungan na to. Well, Opportunity, di ba? Kumbaga, hindi mo na kailangan ipilit yung products mo, yung produkto na mismo yung magbebenta para sa kanila. So, parang, ang sarap trabahuhin. Kaya nga sabi ko, bukod sa napapanahon, kailangan dito, ituturo din namin paano ginagamit yung AI. Siyempre, innovation na ngayon di ba? Sa pinakamadaling paraan, hindi naman sinabi na kailangan IT ka dyan, di ba? So, ang maganda dito, makikita nyo na kung paano namin siya tinuturo sa pinakamadaling paraan, is sigurado magagawa nyo even wala kayong skill or anything sa computer, di ba? Sabi ko nga guys, wala namang mawawala. Again, this is free lang naman. Ituturo naman namin siya ng libre. So, anong reason? Baka sabihin kasi nung iba, baka scam yan. Wait, anong scam? Libre nga di ba? Kasi minsan, hindi naman natin maiwasan. May mga tao talaga na gano'n. Tutulungan mo na, may masasabi pa. Pero end of the day, wala naman kami paki sa gano'n. Basta kami, alam namin sa sarili namin na malinis yung intention namin na makatulong sa tao. Agree. Imagine mo ngayon, nasa 4,000 viewers na tayo. Grabe, dami. Imagine mo, talagang doon pa lang makikita mo kung gaano karami. Kasi even before, nakita ko kahit malalaking kumpanya, never ako nakakita na nag-live na ganyang karaming viewers. Oo. Diba? Kasi, hindi ko alam, as in wala talaga ako makita. Again, this is our first live pa lang. Paano pa kaya yung mga susunod? Grabe. Diba? Boss, ito, sa totoo lang, excited ako this year. Yes. Sorry pero kahit alam ko may gera ngayon, everything sa ibang bansa. Pero ano ko siya, napipicture out ko siya at something like what happened during the pandemic times. Kasi honestly,
daming takot nun. Nag-lockdown, di mo alam. Ano mangyayari? Kailan matatapos yung lockdown? Kailan i-up? Kailan mawawala yung lockdown? Pero every week, nangangako, matatanggal, hanggang sa hindi nawawala, hanggang sa isang taon na, lockdown pa din. So, ang daming tao, hindi alam ang gagawin. In fact, maraming tao natakot. Totoo yan. So, ako din, nung nakita na namin na bumababa yung income namin, Totoo yan. tapos lahat ng tao, nung bagsak yung kita, so nakakatakot. Pero, tulad ngayon, may gera sa ibang bansa, tataas yung produkto ng langis, tataas lahat ng presyo. It's the same problem na parang may problemang malaki na naman na parating sa atin. Pero ako kasi, nasubukan ko na ng pandemic kasi for so many years of doing the business, yun ang pinakamalaking income na pumasok sa akin, ironically. So, ibig sabihin, nung una takot, kasi may problema, pero pag naisip ka tayo ng solusyon, during the moment na may mga problema dumadating, hindi natin alam yung pa yung biggest opportunity na magkakaroon tayo pala. So ngayon may problema na naman parating, hindi naman ako na-excite kasi may gera, no guys, no? Don't get me wrong. Pero kailangan lang, diba, na talagang maging open ka talaga na tulad nun, libre yung pag-aaral ng gano'n guys, sa labas, ang mahal bayaran ng gano'n ha. And syempre, pag natutunan mo yun, hindi na mawawala sa iyo yan eh. Yung lagi yung share na pag natutunan mo na yan, nandiyan na, nasa iyo na yan eh. Hindi mo na matatanggal sa iyo yan. Kaya yung opportunity na libre mong matututunan yung mga bagay na yun, kahit anong mangyari, kahit nasa bahay ka lang, pag may wifi ka lang, kikita ka ng malaki talaga. Kaya ako, sobrang sabog talaga to. Yes. Yun ang pinaka definition ko dito sa business na talagang wild talaga. Kaya guys, kung may kakilala kayo na tingin nyo, kung di man kayo, may mga tao na naghahanap ng opportunity, di ba? Baka para sa kanila itong negosyo na to. At least, di ba, ma-share nyo dahil alam mo, lalo na yung mga OFW natin ngayon. Di ba? Nakakatakot, hindi natin alam na may mga mahal tayo sa buhay na wag naman sana, pero what if, di ba? Hindi natin masabi kung ano yung panahon ngayon. Kaya hanggat maaari, tulungan natin sila ng magandang maturuan natin sila or mabigyan natin sila ng opportunity kagaya nito na pwede rin mabago yung buhay nila. Kasi nakakatuwa kasi even kahit nasa anong klase ka na type na negosyo, nursing ka man, doktor ka man, engineer ka naman, di ba? As long as gusto mong matuto or kumita ng dagdag pagkakakitaan para sa iyo to. Kasi hindi naman sinabi na pag ginawa mo to, iiwanan mo kung ano yung ginagawa mo to, hindi ganun yan. So, kung interesado kayo, mag-message lang kayo. Kung may question kayo, pwede kayo magtanong. Yes. Diba? Message lang kayo guys. So if I'm not mistaken ngayon, 300 ata sa Dubai alone pa lang ang uuwi. Oh, dami. Imagine mo, hindi ko sinasabi kung ang OFW sa ibang bansa is talagang lahat uuwi. Kaya yung iba takot eh. Alam mo ba takot sila brother na umuwi? Dahil hindi sila secure sa Philippines kasi kung meron silang pagkakabuhayan. Imagine mo, nakakalungkot, nakakadurog ng puso na Pilipino dapat nasa Pilipinas. Pero bakit kailangan maging bayani sila para sa bansa? Kasi alam nila kahit na naggegerahan, kailangan ko ng trabaho. Yes. Yun po yung mission na to. Yun po yung punto po ng ginagawa po namin dito. Bakit mga libre yung training? Imagine nyo ho, i-emphasize ko lang po yung pagtuturo. Kadalasan, di ba ho, sanay tayo sumasama or sumasali or sabihin na natin pumapasok sa isang negosyo. Ang problema, ano number one? Sa negosyo, alam niyo po ba, number one na kailangan nyo maintindihan, pag nagtayo kayo ng negosyo, kailangan may magturo sa inyo. Alam niyo po ba ng ganun? Hindi pinag-usapan kung anong klase negosyo. Mula sa maliit na hotdog stand, barbecuehan, sari-sari store, hanggang magtayo ka ng franchise in Jollibee, McDo, 7-Eleven, or malalaking negosyo. Maniwala ko yung sa akin, common denominator na halos nagtayo ng lahat ng negosyo. Ano man, direct selling man yan, offline, online business, lahat sila kailangan may magturo sa kanila. Yun yung common na nangyayari.
Bakit po namin kailangan i-emphasize na kami yung magtuturo po para sa inyo? Yun nga po imagine mo, papasok ka sa negosyo ng e-commerce, maglalabas ka ng puhunan, wala pa magtuturo sa'yo. Ang gagawin ng habang ng iba, magpapa-enroll sila ng courses, maglalabas ka na naman ng pera. Imagine niyo, of course, ang learnings napaka-importante niyan. Pero nandun yung punto na naglabas ka na ng puhunan para magbenta ng produkto. Naglabas ka rin ng puhunan para mag-aral na hindi ka pa sure kung magiging effective lahat ng tinuturo. Imagine niyo po, tama po, ano po bang mapapala ng pagtuturo namin na libre na wala namang kaming mapapala? Yes. It's not about the money. Malaking oportunidad kung na-mention ni Sir Jay, yung chance na bakit ng pandemic natatakot siya. Pero yun yung panahon ng pinakamalaking sales. Kasi po, in reality, all of the optimist people, they see an opportunity in every difficulties. In short, sa mga sitwasyon ng mga pangit, ang tunay na optimist or mga positibong tao na mag-isip, sila nakakakita ng good thing or good side sa mga pangyayaring pangit. Ngayon po kami po, nagla-live video dito, hindi natin alam kung ano saan katatapos itong nangyayari ngayon sa atin. Pero bakit po loud kami at masaya kami? Kasi alam po namin magiging oportunidad yung company na to, yung negosyong ito, para sa mga tao na naghahanap, lalo na yung mga ibang uuwi pa mula sa ibang bansa dito. Huwag ko kayo magtakot, marami pong oportunidad. Isa pong company na to ang pwede magbigay ng oportunidad sa inyo nang hindi kayo matatakot. Hindi po namin pinagmamalaki, pero na-justify na po ng sistema namin yan, if I'm not mistaken. Sa situation sa po namin ngayon, ilan na po ang nag-earn ng 5 to 6 digits? Kung ano nga ako, merong umabot na ng halos milyon yung kinita niya sa isang maikling panahon lang. Doon po namin na-justify na itong mga taong to, mga tao lang din na galing sa wala, mga tao lang din na hindi rin nila alam kung anong negosyo papasukin nila or anong trabaho. Pero dahil baka sakali, napakinggan yung mga mensahe namin, nakapakinig ng mga ganitong forum or ganitong negosyo, ngayon po isa po sila na masasabing salamat, buti na lang nakapasok ako sa kumpanya na yan. Kaya po oportunidad po talaga itong binuksan namin para sa mga karamihan. Kasi nakakakita kami, katulad ng nangyari kay Sir Jay, kung situations nga nang hindi niya alam, takot na takot kung paano. Pinakamalaking benta, pinakamalaking kita dinanas, pandemic. Ngayon pa, kumbaga para sa akin ho yung pandemic, the greatest learning curve na meron sa buhay ng tao yan. Alam niyo ho ba kung sino lang yung mga hindi nakakaalis dyan? Yung mga tao na laging sinasabi, ay, hanggang dito na lang ako, hanggang hindi ho maniwala kayo sa akin. Kala niyo ho yung magagandang buhay na nangyari sa inyo, during wala pang pandemic, nagkaroon ng, at I do believe, nung panahon ng pandemya, mas maraming yung mga nawala noon, may mga ganyan negosyo, Sanjay, di ba? Ano masasabi mo sa mga ganon? Malala yung mga nangyari sa mga naka-online that time. Diba? Yung mga nakasabay sa online, mga naghihirap, yung mga hindi talaga sumabay. So, kung naniwala ako, hindi ka na dapat choosy talaga ngayon. Totoo. Tsaka hindi porke, ito yung tinapos mo, ito yung linya mo. Hindi na eh. Dami ko nga kakilala, undergraduate, yumaman, dumami pera, nagka-sports car. Totoo. Kumita ng malaki during the pandemic times dahil lang in-adapt at in-adjust at lamang sila. Kasi pag tapos ka, choosy ka eh. Totoo. Pagka tinapos mo, maganda, nakatapos ka ng magandang Ayaw mo kurso. pumasok sa game. Ayaw mo magbenta-benta. Nahihiya. Pero in reality, di ba, nandun yung pera eh. Guys, papump na ulit. Ano mo sa kanila, ano yung agenda talaga ulit nung natin. Guys. Viewers yan. Oo guys, no? So sa lahat ng mga interesadong matutong magnegosyo at gusto talagang magkaroon ng magandang opportunity ngayong 2026, guys, grabe, message na kayo. 5.1 viewers na tayo yung mali. Yes, grabe. 5.5.
Grabe. Imagine niyo, purpose ng live na to is para sa mga tao na gusto maghanap ng pagkakakitaan ngayong taon. Kasi alam naman natin, lahat, as in kailangan. Kumbaga, imagine niyo, tumataas yung gastusin natin pero yung sweldo natin hindi. So, ang maganda rito, hindi ko naman sinabi na umalis or umano kayo ng trabaho. Pwede nyo itong idagdag. So, sa 7,000 viewers namin dyan, Grabe naman yun. diba? Imagine nyo, first time natin. May reason bakit dumaan sa inyo tong live na to. May rason. Hindi dadaan sa inyo to ng walang rason. Ibig sabihin, para sa inyo tong opportunity na to. At kung gusto nyo share nyo yung live, di ba? Kasi iba naman kami, mostly ng iba nagla-live kung bakit sila nagpapadami ng share. Nagbibigay sila or something na ano. Dito, hindi namin kayo bibigyan. Hindi namin kayo tuturuan magkaroon, hindi namin kayo bibigyan ng pera, kundi tuturuan namin kayo paano gumawa ng pera. Kasi naniniwala ako, yung bagay na ibibigay sa'yo, pwede mong ubusin yan. Pero yung bagay, pag natutunan mo kung paano gawin yung pera, patuloy-tuloy mo siyang magagawa. Kaya kung may mga kilala ka na gusto ng oportunidad ngayong taon, baka para sa iyo na to. Kaya ang gagawin mo lang, i-follow mo yung page, di ba? Para at least makita mo paano namin yung ginagawa yung negosyo at ituturo namin ng libre. Guys, libre ha? Libre! Libre! Free! Grabe naman yun, libre. Para sa unang batch. First batch. Diba? Oo. Kumbaga, tulong na natin para sa mga kababayan natin nandito, di ba? Grabe, libre yan. Sa lahat ng mga umuwi. Mga umuwi at yung mga iba po. Kumbaga, hindi po namin kayo po pauwi sa mga OFW dyan. As nasabi lang po namin, hindi po closed door ang oportunidad sa mga tao. May mga tao po, may mga oportunidad po na hindi mo naman kailangan mamuhunan ng napakalaki. Kasi nga po, this time, libre namin ituturo sa forum na to. At the same time, makakatulong ka, makakadagdag. Kasi ano yung situations po na ngayon, hindi naman namin kailangan, actually sa Pilipinas pa lang, alam natin, ang daming kontrobersyal, hindi pa nga tayo tapos sa mga nangyayari sa bansa. Kumbaga, isa pong way po sa amin to, na mga nagnenegosyo po, na gusto po namin ipakita, na totoo yun. We're not giving you a fish, we're teaching you how to fish. Iba po yung pang-permanente. Hindi po namin sinasabi na umalis po kayo sa trabaho na minsan sinasabi ng karamihan, dito na lang ako sa ibang bansa, di na ako uuwi. Naiintindihan po namin ang pakiramdam po ninyo kasi hindi nyo po nararanas or hindi nyo po nadadama yung mga pamilya na meron kayo dito. Pero doon po namin kasi nakita na iba po kasi yung meron talagang pag naturuan kayo na magnegosyo. Yan po kasi para sa amin ang mas permanenteng sitwasyon para po sa mga nakakarami, compare lang po sa meron lang po tayong pinagkakakitaan lang na hindi man sapat or nasa ibang bansa, sapat man pero malayo ka sa pamilya. Alam mo, ako kasi parang may idea, laki yung OFW, magulang ko, brother. Lumaki ako, sumusweldo, kumikita na maayos. Pero para sa akin kasi, yung situations natin ngayon, hindi lang naman kasi pera eh. Yung isang bagay, bakit binibenta yung ganitong klase ng negosyo or pinapakita na bakit mayroong kang chance na pwede kang sumama sa ganitong klase ng negosyo. Yung magkaroon ka ng pagkakataon na hindi lang umikot yung mundo mo sa ginagalawan mo sa natrabaho. Alam mo, yung napapanood ko lang yung mga balita, mga kasambahay or mga OFW na nagsasabugan sa mga ere, missiles na mga bakot. Alam mo yun, alam mo minsan ako, naisip ko, brother, minsan kaya may maka-invento ng yung magka-transfer ka ng mula sa base, yung ano ba yun, yung mabilisan, teleport, tama, na nadudurog yung puso mo, na mga kababayan mo, mga Pilipino, mga kaibigan mo na, bakit ganon? Hindi ba limited lang oportunidad na kailangan pa nila mag-ibang bansa para harapin itong mga to? Yun po siguro yung live, yun yung purpose siguro ng live na to. Para po maipakita sa inyo na balay nyo ho, hindi po kami nangangako, hindi namin sinasabi na ganito, ganyan. Ang sinasabi po namin, yung situations po natin ngayon, yung
mission po ng kumpanya, yung negosyo to, especially ng forum na to, upang makatulong po na at least hindi ka lang aasa. Yun lang kasi yung pagkakataon na yung wala akong choice para umuwi kasi nakaasa lang. Dito lang ko naasa ito lang alam ko Paano po kung kahit na kasambahay ka, naturuan ka namin, bakit sa dulo hindi ka nakasambahay? Ikaw na yung may sarili kasambahay, di ba? Kumbaga yun po yung morality na gusto po namin ipakita na may purpose po na makatulong kami sa mga tao, especially sa mga tao naghahangad ng pagkakakitaan. Kasi sobrang nalulungkot ako sa iba na limit lang yung alam nila na tapos ang lalabanan mo pa, graduate, ang lalabanan mo pa, matalino, ganyan. Pero saan ka? Totoo yung sinasabi mo kanina. Yung iba pang hindi mga tapos. Yung ba yun? Kasi wala silang choice Wala silang choice, hindi sila choosy. So, dahil i-game sila sa lahat ng opportunity na meron sila, mas naging successful pa sila Hindi, isang bagay din na makikita mo naman, yung mga nakatapos, yung mga kumbaga parang naisip nila, hindi ako nagtapos ng pag-aaral para magbenta-benta lang. Diba? Kumbaga, andito na ako Diba? May sense of entitlement. Kung bakit ka naman, noong una pa lang, bakit mo naman siya ginagawa? Kasi, alam mo, mas malaki yung sweldo ng ganyan. So, kitaan pa rin. Pero why not? Kung nakakita ka ng isang opportunity na kung isang ordinaryong tao nga nagawa, paano pa kaya ikaw? Diba? So, may advantage. Pero, ang mas kailangan, aralin mo. Tingnan mo laging lahat ng oportunidad, maging open-minded ka sa lahat ng opportunity sa labas. Kasi hindi mo masasabi, dahil reject ka ng reject, malay mo, yung para sa'yo, yun na pala yun. Diba? Sabi ko nga, lalo na ngayong taon, hindi parang wala ring choice talaga More than 60, 70, 80% o mas malaki pa, ang mas kailangan ng dagdag pagkakakitaan ngayon. Kasi lahat ng industriya, bagsak. So, ibig sabihin, pwede mangyari, company, magbawas ng tao. Totoo, boss, i-clear ko lang. Hindi ko sinasabing, lagi ako nanonood ng balita, yung situations natin ngayon, 4 days all of the government officials or government employees, 4 days lang ang trabaho. Yun, binaba na kanina. 4 days. Tama ba? Hindi na. For adjustment sa situations ng gera. Come on guys, tingnan nyo government employees, personnel, 4 na araw. Do you think yung 4 na yun, hindi pwede umikli ng 3, 2? May mga alam ko nga nagtatrabaho ngayon, parang dahil kulang na yung workload nila, parang mas talo pa ako sa pamasahe kaysa sa workload na bawat sweldo rin yun. Diyan yung mga oportunidad. At yan yung nangyayari ngayon. Grabe, no? Malala yung mga susunod na mangyayari. Malala. Pero malala din yung mangyayari sa mga makikinig at sasama sa atin. Yun. Kasi, bakit? Aantayin nyo pa ba na kung nasa trabaho kayo ngayon, alam nyo na yung possibility mangyari. Dapat, huwag nyo nang antayin mawala. Magdagdag na kayo. Kasi wala naman nakakaalam kung ano yung mga pwedeng mangyari. Baka mamaya, hindi, may work pa kasi ako or okay pa naman kasi kami dito. Kaya lang, guys, again, kailangan yung magdagdag. Hindi dahil sa okay kayo ngayon, okay kayo bukas. Diba? Ganun lang naman siya kasimple. Again, this is a free lang naman. Tuturo naman namin lahat ng libre. Paano namin siya ginagawa? This is our first live training. Imagine mo, 7,000 plus. Sabi! 7,000 plus, kaya stay tuned lang. Marami pong salamat sa nagstay. Yun lang. Okay na, paalam na tayo. Thank you so much. See you soon, guys. Message ka lang. Message kayo. Jason De La Cruz, Yan. Sa lahat ng nagko-comment sa inbox, Jason De La Cruz. message ko sila. Kung part sila ng iConnect, yan. Sige guys, thank you. God Thank you bless. so much, guys. God bless.